shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. So today I will share with you about how to survive a winter season here in Canada. So we will share to you about our experience, and of course this one is very important and helpful sa mga newcomers or sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada. But before that, we would like to say thank you so much to all our new subscribers. Thank you for subscribing, and sa mga nanonood and sa mga walang sawang sumusuporta sa our YouTube channel. Thank you so much po. And sa mga viewers namin na hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe and don't forget to hit like button, and of course hit na natin yung notification bell para updated kayo or ma-notify kayo sa mga uploaded vlogs namin. Alright? So, dito sa Canada, we have 4 types of weather, which is winter season, spring, summer, and fall. And right now, January, first month of the year, currently winter season dito sa Canada. So, Canada has different provinces, and one of the provinces na nandito kami, or in Atlantic Province, is Newfoundland and Labrador. So, first tips is you need to check the weather by province. Kasi isa sa mga bagay na kailangan natin i-consider when we are planning to migrate here in Canada, or when we planning to study here in Canada, is of course alamin natin, kasi yes, maraming province dito, but yung types of winter season ay magkakaiba. Okay? So ito yung mapa ng Canada. So most likely British Columbia is hindi ganun ka extreme yung winter season. Ang extreme dito is like Alberta, province of Alberta, and province of Saskatchewan. By the province of Atlantic area, kami dito, Newfoundland, New Brunswick, Prince Edward, and Nova Scotia. Yan, under siya ng Atlantic Province. Malapit kami sa Atlantic area. So, dito is palaging may kasamang rain weather. So, laging maulan. And same sa BC, malapit sila sa ocean. Medyo may snow, and when ano din doon, maulan din. But Alberta, pinakamaganda naman dyan yung summer season nila, talagang mainit. Okay? So, yan, isa sa mga i-consider natin yan. For number 2 tips is check or set your cell phone where the location na nandun ka. Example, nandito ka sa Alberta, so iset mo anong city sa Alberta yung cellphone mo para makikita mo yung forecasted weather. So, what I like here in Canada is talagang 100% accurate yung weather forecast nila, unlike sa Philippines. And makita mo doon everyday, napaka-detailed niya, windy ba siya, snow season, may snow ba, how many percent, may rain ba, gaano kalamig, gaano kataas ang magiging snow for the whole day. Actually, it's like 10 days or 7 days yung forecasted nila, and every day is very important na ma-double check natin yung weather so that we can prepare kung pupunta ba tayo sa labas, or may activity tayo outside, or travel tayo papuntang trabaho. So, especially if you are long distance from your home to work. Okay? So, that's number 2. For number 3 is prepared early, and of course, mayroon dapat tayong allowance papunta sa trabaho. Okay? So, especially if you are commuter, so dapat may allowance ka at least 1 hour or 1.5 hour. It depends on the travel time. Kung may sasakyan ka, recommended din natin na meron ka ring allowance, kasi hindi natin masabi kung ano yung road status. Sometimes sobra talagang madulas, or sometimes talagang grabe yung bagsak ng snow. So yung speed natin kapag may sasakyan tayo is
hindi sa normal. So, syempre, mabagal lang yung takbo natin. And of course, sa mga city, medyo traffic yan kasi talagang ano siya, yung speed natin is ano siya, limited or hindi ganong kabilis as normal. Kung commuters ka naman, sometimes may mga incident na nasiraan or na-delay because of the weather status. So, at least may adjustment ka. But, huwag tayong magpanic. Sometimes talaga nangyayari na, example, yung bus ay na-delay ng 15 minutes or else nasiraan, it takes 1 hour na wala pa tayo sa trabaho. So, don't worry kasi pwede ka namang tumawag on the spot sa office or sa store na inform mo sa supervisor or manager na nasa on the way ka na, ito yung status ng ano mo, na nasiraan or may incidents na nangyari, but you are, ano pa rin, papasok ka pa rin on that day. Kasi guys, dito sa Canada is, na-observe ko within 2 years na nandito kami, talagang even snowstorm or may hurricane or may bagyo, ganyan, kahit gaano kataas ng snow, pumapasok pa rin talaga or open pa rin yung mga businesses. Hindi katulad sa Pilipinas na pag may mga something, mga is very ano lang, is talaga nagko-close. Most likely, yung mga school is nag-aanam sila lalo na kapag may snowstorm. Especially sa mga primary, elementary level, talagang yan. Nag-a-advise agad sila na mas maaga. Yun yung mga scenario dito. So, yun, advisable talaga na meron tayong allowance na oras para hindi tayo hassle. At the same time, syempre, work performance, diba? Hindi, especially sa mga newcomers, very important yung, ano natin, yung work performance natin. So, yun, mas maganda, mayroon tayong allowance para hindi tayo nagpapanik or else hindi tayo nag-iisip na malilate tayo. So, wala tayong magagawa, that's the incidents, but hindi naman, yung pag-snow naman dito na tuloy-tuloy talaga is hindi naman siya straight talaga na buong winter season, talagang walang palya. So, sometimes, in a week, may sunny type, minsan naman it's talagang puro ulan lang, sometimes naman, windy pero walang snow, pero sobrang lamig pa rin. Okay? So, yun kasi magkakaiba-iba siya. Hindi ko masabi na pare-para siya every year kasi nga merong sobrang snow last time, pero the other year hindi naman siya. Hindi magkakapare-parehas. Okay? But again, mag-double check pa rin palagi tayo sa mga weather forecast sa cellphone natin. So, that's the best way. Okay? For number 4 is properly attire or dapat akma yung ano natin, yung dress natin dun sa weather forecasted. Example na nakacheck mo nga dun is almost 98% of snow for the whole day or 100%, ganon. So, or else 50% snow tapos sobrang windy, so malakas ang hangin. So, ang hangin kasi nagpapaano din yan, sobrang lamig din. Like what happened in Alberta ngayon, sobrang -40, -35, yan, sobrang ano talaga. So, kailangan natin na per layer. So, ito yung mga layer ng dress na kailangan nating i-prepared. Lalo na kung first time mo maka-encounter or else bagong first time mo sa winter. So, yun, masyasyak ka talaga kasi sobrang lamig talaga. Halos mata mo na lang yung makita mo, ang itira mo para especially kapag naglalakad ka, sobrang talaga. Pag wala kang gloves, magpo-frozen talaga yung kamay mo at saka yung face mo. So, yun. Importante na meron tayong bonnet, meron tayong gloves, tsaka yung layering ng ating damit. So, yun. Advisable din is kapag galing ka sa Philippines, pag pumunta ka dito ng Canada, dito ka na lang bumili. So, maraming mga mas magaganda na mga winter dito, jacket. So, medyo kamahalan pero heavy duty naman siya. Okay? So, for number 5 is double check and prepare your heating system like heater sa bahay before the winter season. Dapat na double check muna if it is working in good condition and also available yung humidifier kasi sa humidifier is
parang sa gabi or kapag naka-stay tayo sa bahay tapos may heater, parang yung nose natin is nadadry, tsaka yung lalamunan na natin nadadry. So, yon, halong lamig at init. So, it's very important na meron tayong humidifier. And of course, kung nakatira ka sa basement, additional talaga, sobrang lamig sa basement. So, yon. And yung moist din ng bahay sa lamig, makita mo sa mga bintana talaga nag-moist talaga siya. So, yun, mas maganda na may humidifier tayo. Okay? So, yun ang mga tips on how to survive in that season. But again, katulad nga ng nangyari natin last year, 2023, November and December, parang ilang beses lang nag-snow, hindi ganun, unlike nung nakaraang 2022 na talagang November pa lang nag-snow na. So, magkakaiba, but again, you double check and before mag-winter season, double check mo, or else kapag dumating ka naman dito like January or February, ang winter season actually is hanggang mid of March pa. So, it's very important na properly dressed tayo. Kasi lalo na kapag walking distance ka pa lang or wala ka pang sasakyan or else nagko-commute ka, yan yung mga bagay na kailangan natin i-consider para hindi tayo ma-stress, and of course is yung health din natin. Okay? So that's all for today's guys. Thank you for watching and see you in the next vlog. Bye-bye!